Hello! And maligayang pagdating sa ating malalimang usapan. Mainit na bati sa iyo ang aming tagapakinig na uhaw sa kaalaman. At alam mo yun, laging naghahanap ng mga aha moments sa buhay. Oo, yung mga moments na mapapaisip ka talaga. Hello sa inyo! Ako nga pala ang host ninyo para sa araw na ito at kasama ko ang ating resident expert para himayin ang isang napakayamang source document. Ang title nito ay Designing Ministry Responses That Fit the Map o sa madaling salita, pagbuo ng mga tugon na naaayon mismo sa mapa. Mismo. At ang misyon natin ngayon ay intindihin kung bakit yung mga one-size-fits-all na solutions madalas palpak. Palaging palpak, actually. Oo nga eh. At gusto nating ipakita kung paano yung totoong pagbabago sa isang community ay nangangailangan ng pag-angkop, hindi lang basta pangungopya ng mga nakasanay na programa. Okay, himayan natin ito. Kasi alam mo, madalas kapag pinag-uusapan natin ng pagtulong, gusto nating clear-cut. Parang sa medisina, kapag nabali ang braso mo, ipapa-x-ray mo tapos makikita ng doktor yung bali. Tapos ituturo niya at sasabihin, "Diyan ang problema, i-cast natin." Exactly. Pero kapag pumasok ka na sa pagtulong sa isang community, parang biglang nasisira yung x-ray machine. Napakalabo ng sitwasyon. At itong dokumentong tatalakayin natin, hindi lang ito para sa mga nasa simbahan o ministry. Isa itong masterclass para sa kahit kaninong gustong tumugon sa pangangailangan ng ibang tao. Correct. At yung sentrong mensahe ng binabasa natin ngayon ay ito. Ang mapa ay walang silbi kung hindi nito babaguhin ang susunod mong pupuntahan. Wait, paano yun? Ang layunin kasi, hindi lang makilala ang isang lugar, di ba? Hindi sapat na alam mo yung demographic. Ang goal ay makatugon ng tama. Bago tayo makapagbigay ng tamang solusyon, aaminin muna natin kung bakit tayo madalas nagkakamali. Diyan papasok yung pagkakaiba ng generic na solusyon kumpara sa tumpak na pagtugon, no? Oo. May binanggit na example sa notes natin na medyo nakakagulat. May isang grupo na nag-organize ng isang malaking merit seminar. Magandang intensyon. Magandang intensyon, tama. Kaso, ang generic na ministeryo ay madalas sumasagot sa mga tanong na wala namang nagtatanong. Kasi nalaman nila na ang totoong krisis pala sa community na yon ay ang pag-abandona ng mga ama. Oh, wow! So, hindi marriage seminar ang kailangan. Hindi talaga. Gumasto sila para sa isang solusyong hindi tugma. Pinapakita sa notes natin na kahit sa Biblia, may logika yung pagiging tiyak o specific. Hindi gumamit si Jesus ng iisang paraan sa lahat. May pattern ng customization. Di ba? Kay Nicodemo, dahil scholar siya, teolohika lang naging usapan. Oo. Pero iba yung diskarte niya dun sa babaeng Samaritana sa balon. Hindi teolohiya, kundi pagpapagaling ng kahihiyan niya. Makes sense. Tapos iba rin dun kay Zaccheo. Mismo. Kay Zaccheo, atensyon at pagtanggap ang binigay niya. So, kumbaga, ang pagbabasa ng mapa ay isang uri ng moral na atensyon. Kailangan mong makita yung mga nakatagong sugat o yung nakasanayang kahirapan. Para bang analohiya ng isang doktor, no? Paanong doktor? Parang doktor na nagre-reseta ng isang gamot, let's say paracetamol, sa lahat ng pasyente nang hindi sinusuri ang sintomas, sinsero man yung doktor, siya ay mapanganib. Naku, delikado talaga yun. Paano ba natin maiibasan yung bitag ng pag-uulit sa kung ano ang naging matagumpay sa ibang lugar? Ang nakakamangha rito ay hindi mo naman kailangang baguhin ang mensahe. Yung truth is still the truth. Ang pinag-uusapan natin ay ang pag-angkop ng paraan o delivery para mas maintindihan ito ng tao. So hindi mo papalabnawin yung katotohanan. I-adjust mo lang yung medium. Exactly. Ngayon, ano nga yung unang hakbang para mabasa ang mapa? Dati kasi, akala ko kailangan may action agad. Mag-launch ng project, magturo. Hindi. Presensya muna. Presensya bago ang plataporma. Ang pananatili kasi ay radikal. May kwento dito sa sanggunian natin tungkol sa isang simbahan. Nakatayo malapit sa isang transport corridor, di ba? Oo, yung maraming commuters araw-araw. Ang instinct nila ay piliting ipasok ang mga tao sa gusali nila. Pero wala namang pumapasok. So, anong ginawa nila? Lumabas sila.
May mga miyembro na tumambay lang sa labas tuwing rush hour, nag-abot ng malamig na tubig sa mga nagdadaan. Just giving out water. Walang imbitasyon. Walang hinihinging kapalit, simpleng presensya lang at yun ang bumuo ng tiwala. Sa isang maingay na mundo, ang pakinig ay isang mismong ministeryo. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan kasi may kwento pa dyan. Yung inakala ng mga leader na malamig sa espiritualidad ang komunidad nila. Oo, tapos nagdagdag sila ng maingay na preaching para gisingin yung mga tao. Parang sumisigaw sa taong hindi naman bingi. Mismo, nung nagbahay-bahay sila para makinig, nalaman nilang hindi malamig ang mga tao. Pagod sila, burnout at walang tiwala. Pero teka, kailangan kitang i-pushback dyan. Napakadaling sabihin na makinig tayo. Pero para sa'yo na may pondo at kailangang mag-report sa boss, paano mo mapipigilan yung sarili mo na agad magbigay ng solusyon? Mahirap talaga dahil may bias for action tayo. Parang nagmamadali kang ilagay yung bubong habang sinusuri pa lang yung pundasyon. Bakit kailangan patagalin sa pakikinig? Kasi ang pakikinig ay isang diagnostic na hakbang. Ang katahimikan at paghihintay ay nagbibigay dignidad sa mga taong sanay na laging inuutos ngunit hindi pinakikinggan. Grabe, ang ganda nun. Kinukuha mo yung power dynamic at binibigay mo sa kanila. Tama. At kapag nakinig ka na, marirealize mong hindi magkakaparehong pangangailangan ng tao. Dito papasok ang pagpili ng tamang kasangkapan o metodo. Hinati ito sa dalawa sa notes natin, di ba? Mga ministriya ng awa at pathways ng pagkadisipulo. Unahin natin yung awa o mercy. Kapag ang pangangailangan ay kagyat, tipong may gutom o krisis, ang tugon ay dapat nakikita at may struktura. May struktura. Bakit kailangan ng struktura sa awa? Ang huwaran natin dyan ay ang mabuting Samaritano. Nagbigay siya ng atensyon, tumulong, nilipat sa ligtas na lugar yung tao, nagbigay ng pera, at nag-follow up. Hindi siya basta naghulog ng barya. Oo, kasi ang awa na walang estruktura ay nagdudulot lang ng pagkapagod sa tumutulong at dependency naman doon sa tinutulungan. Bottomless pit siya, kumbaga. Ah, okay. E paano naman yung pagkadisipulo o yung formation? Kapag paghuhubog ang kailangan, hindi sapat ang isang event lang. Kailangan ng pathway o landas. So, hindi siya one-off thing. Hindi. Proseso siya mula sa pagtanggap, pagtuturo, mentoring, maliliit na grupo, hanggang sa paghubog ng liderato. Proseso siya ng pagpapastol, hindi isang conveyor belt. You know, madalas itong pagkakamali ng mga organisasyon, ginagamit yung pamimigay ng relief goods, yung awa, tapos umaasa na magreresulta ito sa malalim na pagkatuto o pagkadisipulo. Parang sinusubukan mong magtanim ng puno gamit ang fire extinguisher. Grabe yung analohiya. Pero totoo, 'Di ba? Tama ang intensyon mong magbigay ng tubig, pero mali ang kasangkapan at puwersa, wawasakin mo yung halaman. kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pagtugma ng metodo sa pangangailangan ay isang moral na obligasyon. Ang maling metodo ay maaring makapagpinsala sa mismong taong gusto mong tulungan. Moral implication talaga. Hindi lang siya simpleng strategy error. Oo, imagine na traumatize yung tao tapos isasali mo sa maingay na youth camp, lalo mo siyang pinahirapan. Alin ang nagdadala sa atin? Sa susunod na bahagi. Ngayong alam mo na yung method, the truth is, hindi kayang gawin ng iilang tao ang lahat ng ito. Kailangan mong magpalawak. Upang maging pangmatagalan ng solusyon, kailangan ng gumawa ng mga bagong leader at makipagtulungan sa mga nasa labas. Sa pagbuo ng leader, hindi dapat nakadepende ang komunidad sa isang tinig. Dapat magtaas ka ng mga pastol, hindi manonood. Paano ba tayo pumili ng leader madalas? Yung maingay, di ba? Yung charismatic. Pero sa notes natin, may halimbawa ng isang tahimik na binata sa komunidad. Hindi siya magaling magsalita, pero siya yung palaging bumibisita sa may sakit at tagaayos ng away. So may relational equity siya. Eksakto. Kaya ang sabi, hanapin ang katapatan, hindi lang ang potensyal na maging star sa stage. Tapos, andun din yung ideya ng partnership o pakikipagtulungan. Hindi daw dapat sinusolo ng simbahan o ng organisasyon ang paggawa ng mabuti. Oo, kasi kung meron ng paaralan o klinika na epektibong gumagawa ng trabaho nila,
Huwag mo nang kompetensyahin. Bakit ka pa magtatayo ng sarili mo kung andyan na sila? Imbes na gumawa ng sariling livelihood project, baka suportahan mo na lang yung lokal na kooperatiba. Pero syempre, may ego factor dyan. Yun nga eh. Tatanungin ko sana yung nakikinig sa atin ngayon. Para sa iyo na nagmamando ng isang proyekto, tinatanong mo ba kung paano mo tutulungan ang komunidad o kung paano mo ilalagay ang logo mo sa tarpaulin ng proyekto? Ouch! Ang sakit nun para sa iba. Pero totoo, di ba? Parang banda lang yan. Hindi kailangan lahat kayo ay tumugtog ng gitara at maging bida. Mas maganda ang musika kung marunong kang makisabay at tumugtog ng bass sa ibang instrumento na tumutugtog na. Ang pakikipagtulungan kasi, sumusubok sa motibo natin. Pinapatay ito ang pagmamataas at ipinapakita yung tunay na diwa ng pagiging katiwala o stewardship. So, stewardship versus ownership. Wow! Okay, ngayong may plano ka na kasama ang tamang leader at partner, dapat na bang ilunsad yung malawakang programa? Ang sagot ng sanggunian natin ay isang malaking hindi. Mag-pilot ka muna. Pagpipilot. Ibig sabihin, pagsubok sa maliit na antas. Oo, at ito ay disiplina ng ministeryo, hindi lamang taktika sa negosyo. Pinoprotektahan ito ang grupo laban sa maling mga pagpapalagay. May example ba dyan? Meron. May isang simbahan na gustong magtayo ng malaking programa buwan-buwan. Pero bago sila gumastos ng malaki, nag-pilot sila gamit lamang ang isang simpleng mesa sa labas. Anong natuklasan nila? Nalaman nilang ayaw pala ng mga tao ng mahabang kaganapan. Mas epektibo pala yung maikling usapan at kape pagkatapos ng morning commute. Grabe, buti na lang hindi sila gumastos ng malaki. Kasi ang pag-iwas sa pagsubok ay nagdudulot ng dalawang panganib. Una, yung overbuilding o paggastos ng labis sa maling solusyon. Pangalawa, yung overgeneralizing. Ano yung overgeneralizing? Pag-aakalang ang gumana sa isang lugar ay gagana rin sa lahat. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit ba takot tayong mag-pilot madalas? Kasi ayaw nating umamin na baka mali tayo. O kaya feeling natin magmumukha tayong maliit o mahina. Katulad ito ng pagbili mo ng sapatos na hindi mo man lang isinukat dahil lang maganda yung disenyo. Pagdating sa'yo, sinuot mo agad. Tapos naglakad ka ng malayo. Oo. Sa huli, ikaw ang magtitiis sa sakit ng paltos dahil hindi bumagay sa paa mo. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong. Handa ka bang isang tabi ang ego mo? Ididiin natin na ang pagpipilot ay isang patunay ng kababaang loob at totoong pakikinig sa realidad, kaysa ipilit yung isang ilusyon. Ang dami nating napag-usapan. Kung ibubuod natin ito, nakikita natin na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong ginagawa o sa laki ng iyong ipinapakita sa social media. Nasusukat ito sa angkop na pagtugon, yung pagbabasa sa mapa, yung matiyagang pakikinig bago ka mag-react, at yung tumpak na paggamit ng pamamaraan at pakikipagtulunan. At para sa iyo na nakikinig, ipapaalala lang namin na ang mga konseptong ito ay hindi lang pangsimbahan o NGO. Pwede sa lahat. Pwede mo itong gamitin sa trabaho mo, paano mo kinakausap ang mga empleyado mo, sa komunidad mo o maging sa sarili mong pamilya. Hindi pwedeng isang approach lang sa lahat ng aspekto ng buhay. Kailangan nating basahin ang mapa ng bawat isa para mabigyan natin sila ng dignidad. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong iwan sa isang kaisipan na sana ipag-isipan ninyo mamaya. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pagtulong mo sa iba ay ang sarili mong kagustuhan na maging bida sa kwento nila? Ang bigat niyan. Sa susunod na makakita ka ng problema, tanungin mo muna ang sarili mo, pumunta ba ako rito para magpagaling o pumunta ako rito para makita nilang nagpapagaling ako? Isang napakagandang tanong para suriin ang ating mga motibo. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang talakayan. Hanggang sa muli, manatiling mausisa at laging handang matuto.